Itong kakanin nga po pala yung madalas naming ginagawa kapag magpapasko na nga po pala dito sa summer. Gawa nga po pala ito sa kamote at sa giniling na bigas. Sobrang napakalapit lang naman mga idol nitong aming garden mula doon sa aming bahay. Kaya naman ay hindi na nga ako nahirapan pa sa pagpunta. Yun nga lang ay nakaka-disappoint talaga kapag ganito lagi ang yung makikita. Mga kamote na tira-tira na lang ng manok o di kaya ng daga. Kaya ang ginawa ko ay pinagtatanggal ko nga itong mga laman na may mga damage. Ihahalo kasi natin mga idol yung mga walang sira sa gagawin nating kakanin. Itong nilagang kamote kasi mga idol yung madalas namin ginagamit kapag gagawa kami ng karanon. Natatakam na nga ako mga idol habang binabalatan ko ito ang kaso bawal nga kainin. Wala kasi tayong ipapanghalo mga idol kapag kinain ko. Kaya tiis-tiis muna mga idol hanggang sa makapag-harvest nga tayo sa katapusan. Karamihan kasi mga idol sa mga bibili nito ay ipapanghalo din nila sa kakanin na panghanda nila sa Pasko. Pagkatapos mabalatan lahat mga idol ay dudurugin natin ito ng pinong-pino bago natin maihalo. Gagamit pala tayo mga idol ng isang perasong gata para mas maging malasa. Dito na rin pala natin tutunawin itong asukal at saka itong margarine. Noong araw nga po pala mga idol ay gumagamit kami ng lusong at sa kabayo para mapino nga itong bigas. Pero ngayon mga idol ay nag-iba na, puro pagiling na lang talaga. Pinagsama-sama ko lang naman dito mga idol itong mga sangkap, katulad nitong kamote at saka nitong gata na merong asukal. Nakapaglagay rin pala ako dito mga idol ng 2 pirasong itlog na magpapasarap pa talaga sa gagawin nating kakanin. At syempre hindi rin mawawala itong vanilla na magpapabango sa kanya. Kung meron kayong available na kondensada sa inyong tahanan ay mas masarap din mga idol ihalo. At para mahalo nga ito ng maayos mga idol kaya naman inilipat natin to sa mas malalim na lagayan. Mamasahin pa kasi natin itong mga idol ng maayos hanggang sa makagawa tayo ng dough. Kaya kailangan ay malinis talaga mga idol yung ating kamay habang ginagawa natin ito. Gandang hapon mga idol. Andito po kami ngayon gumagawa ng karanon. Gumagawa kami mga idol ng isi, kung tawagin dito sa Samar. Ayan po, gumagawa si nanay ng isi. Ayan. At gagawa daw siya mga idol ng hagdan-hagdan. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Samar, lalong-lalo na dito sa Norte, ang daming makaka-relate kasi sa tuwing may Paskong mga idol dito sa Samar ay karamihan sa mga inihahanda nila yung mga kakanin tulad ng ginagawa namin ngayon. Naghahanda talaga dito sa Samar kapag bagong taon, pero kapag Pasko bihira lang yung naghahanda. Yung iba gumagawa lang ng kakanin katulad niyan. Anong ginagawa mo, Nay? Gumagawa ng ng isi. At saka ano pa? Saka gagawa ko ng hagdan-hagdan. Nung mga bata pa kami, ano yung ginagawa mo maliban sa isi? Bata-bata. Bata-bata at saka? Pusil-pusil. Ayan. Baril-barilan. Dati kasi mga idol, nung mga bata pa kami, gumagawa si nanay ng yung bata-bata. Tas yung baril-barilan, yan gumagawa siya dati. Tas isinasabit namin sa bubungan. Tas sinakain namin kapag mga 1 linggo na ang nakaraan after ng Pasko. Grabe, ang sarap ngut-ngutin, sarap kainin. Ngat-ngutin o ngat-ngatin. So ayan, ganun lang po mga idol kasimpleng mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng kakanin. Kaya sigurado ako sa mga taga-Samar, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa at yung mga nasa Maynila na hindi pa nakakauwi ng Samar. Siguradong namimiss nyo na rin yung ganitong kakanin kapag magpapasko. Ewan ko lang po sa ibang probinsya kung gumagawa sila nito. Iba't ibang klase kasi mga idol yung ginagawa namin dito. Gumagawa kami ng hagdan-hagdan at saka itong tao-tao. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta at sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Bukas po ulit, salamat!